talaga na gumaling. Alam mo ba, Oo. na since napag-uusapan natin na tayong dalawa ay magkasunod na nagkasakit, Oo. akma naman sa ating paksa. Except yung suggested topic of Svetlana Malabanan from Los Angeles, California. Hello, Miss Malabanan! Siya ay isang resident nurse and we were talking yesterday. Sabi niya, siguro maganda pag-usapan niyo rin, bakit nag-e-excel ang mga Filipino nurses? Galing nga eh. Apparently, talagang sila ay in demand sa mga pasyente na they're being requested. Nakakatuwa talaga. Pero bago tayo matuwa at ako'y matuwa, pabati naman. Sige, welcome everybody to Usapang Babae. This is Chichi Espiritu Flavier. Magsama-sama tayo for 1 hour. And this Balita Peralta, yung amiga ninyo. Parang ang sweet natin, hindi ba? Tama ng gamot. Oo. Tama ng gamot yan. Oo. Sabi ko na nga ba may bisyo ka eh. Ang lakas ang tama. Yes, pero no, it's so nice na ganito ang ating disposition sa init ng panahon. Ako talaga, pagising ko pa lang, sinasabi ko na sarili ko, dapat maging masaya ako kasi mainit ang panahon. Yes, it's a matter of choice kung paano mo dadali ng init. At saka hindi, isi-spend yung araw mo. Gusto mo ba magmukmok, masungit, suplada, mabait? It's a decision to make. Yes. Ang decision mo ay maging masaya, decisionan mo buong araw yan. Tama, correct. I cannot agree more. Talaga, more. Anyway, let's greet na our listeners sa DZRJ 8 AM. Yes. At sa ating mga tagapanood sa Cable Link, Channel 7. Nakalimutan ko yung name na na-meet natin na papanood sa Cable Link. Tandaan mo sa Chili's. I forgot the name. Ay, oo nga. Oo, yung kasama siya sa management. Ni OG Diaz. Napapanood daw niya kamusta? tayo. I think Rodney, malaganon. Oo. Para kamusta? Sana tama ang Pasensya na pangalan. kasi alam mo, nagkasakit, diba? Yung minsan ang memory mo. Oo, hindi, matanda na. Matanda. Dami pang sinabi. Matanda lang naman ang ibig sabihin Welcome to Tri-Media. I'm sorry. And of course, sa ating mga nanonood sa live streaming, worldwide kasi yun. Lalo na ngayon. Kasi nga, kaya ako puro taga-abroad yung kasi parang pati yung mga taga-abroad nagsasuggest na sila ng topic. I-chismis kita ng konti. Nung ako ho'y dumating dito sa studio, si Miss Pelita ay sobrang busy. Lahat po kasi ng PM sa kanya at saka yung mga nasa thread sa kanyang personal FB wall na pertaining sa ating paksa na which is mga overseas nurses. Nag-overflow. Nag-overflow. Talagang siya mismo ang nagtatay para mabasa natin dito sa prompter. Sinisigurado ko na po kasi di ba minsan kasi minsan kilala mo o hindi, nag-PPM sila. Minsan nasa Twitter. So minsan makikita ko na lang na parang sabihin nila, ba't naman hindi nyo binasa? So parang kanina pagdating ko, sabi ko, sige, tatype ko na. Para sigurado naman. No? Type po siya ng type. Kaya nga iniimbita ko siya sa bahay ko, may lilinisin doon pagkatapos. Hindi, pare yung mga tatype na lang nila, ay yung mga papasok. Yes. Anyway, kailangan na muna natin mag-news break kasi napaka-importante ng mga news natin. Kailangan talaga yan. Okay. Hello po, Jojo Sikat. Yes, magandang tanghali naman. Ito nga nananawagan itong si Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Commission on Election na imbestiga ng ulat ng umano'y diferensya sa mga ibinoto sa balota at ng resibo sa ginanap na overseas absentee voting. Ayon dito kay Marcos, sa halip na takutin ng COMELEC na maaaring makasuhan ng election offense ang mga nagre-reklamong overseas Filipino workers, mas higit aniya na dapat na busisiin na lamang ng COMELEC kung totoo ang mga naturang aligasyon upang malaman ang katotohanan ukol dito. Ayon sa ilang report, may mga resibo na walang boto para sa presidente pero may ibinoto naman sa balota. Samantalang may ilan namang nagsasabi na ang nakalagay sa resibo ay iba sa mga pangalang ibinoto sa aktual na balota. Sinabi pa ni Marcos na importanteng gumalaw ang COMELEC dahil hindi lahat ng partido o kandidato ay kaya magsagawa ng kanilang sariling pagsisiyasat sa mga ganitong mga reklamo na lumalabas simula noong mag-umpisa ang overseas absentee voting noong Abril 9. Ito si Jojo Sikat para sa DZRJ 810 Tri-Media, ang impilan ng bawat Pilipino. Magandang hapon. Hello. Okay. Maraming salamat po, Jojo Sikat. Kasi yung caller natin, yung nagsuggest ng topic, na si Svetlana Malabanan ay nasa phone ngayon. Ay, naputol ata. Tawag siya ulit. Tawag ka ulit, Lana. Sorry, naputol nung So, ano ang talagang topic natin for the day para sa mga late para sa ating mga Filipino nurses
na kung bakit nga nag-e-excel. Kasi apparently nga, parang ang gaganda ng reviews. Oo. Hello, Lana? Hello? I'm here. Hi, Lana! Lana Malabanan! Hello! I love you, Lana. How are you? Oo. I love you too. Kasi tuwan-tuwa kami. Alam mo, 11 p.m. dyan, ano? Oo. Ay, napupuyat si Lana. Si Lana Malabanan na isang kapita-pitagang nurse. Nurse ka? Oo, sa LA. Ay, Lana. Lana. Yes, Alam mo I'm here. ba, na marami na ngayon sa amin, no, na nagsasabi, at ito nga nasa mga messages na namin, na talaga pala kahit ang mga doktor ay alam na ang mga nurses ay nire-request ng mga pasyente nila. The same dyan sa inyo, sa hospital ninyo. Oo. Lana, bakit? Paano mo? Kasi si Lana po, no, para lang po sa mga nakikinig sa atin, si Lana po ay parang administration siya. Siya yung mga in charge sa pag-train sa mga nurses nila. Siya yung gumagawa ng mga report. Sinisigurado niya na lahat ay na-administer, no, Lana? Ano training ginagawa mo sa kanila? Yeah. Ano training ginagawa mo sa kanila? No, that was my previous. Now, I work for nag-a-approve ako ng mga authorization. Uy, na-pirate ka nga pala. Congratulations. Kaya kayo napapirate, ang gagaling niya, no? Around that time. Oo. Well, hindi naman na-pirate. I applied for another job. Oo, hindi ganito. Kasi parang hindi na ako pwede sa, hindi ka na mapopromote dahil nandun ka na sa taas. Teka, Lana, may Hindi tatanong sila. ako sa'yo. Anong mga special na ginagawa nyo sa pag-alaga? Extra of the usual. Di ba meron expectations na ito yung job ninyo, responsibility ninyo, di ba? Ano yung extra na ginagawa ng mga Filipino nurses sa mga pasyente? Yung mga extra mile na ginagawa ninyo, more than just like kung anong nakalista ng mga dapat yung gawin. Kaya very well sought after ang Pinoy na nurse. Okay. Oh, I can speak for myself. Like, there was a time nung nagbe-bedside ako, I practically give them bath. You know, I do the hard work. Lilinisin mo when they get dirty, lilinisin mo sala. Imagine it smells, right? So I can still manage to sing while I'm doing that. You managed to sing. Yun ang maganda sa Pinoy nga pala, no? Masayahin tayo. Masayahin talaga tayo. Kumakanta-kanta, no? Kumakanta-kanta tayo while working. And then, meron ako isang pasyente, she was like 100 years old. Ano siya for like, sabi, she's like comatose, unresponsive. For some reason, when I was given an opportunity to lead the tawag nila doon sa acute unit, nilabas ko sila sa patio. You know, their bed. Pinasyal mo. Sabi ko sa mga nurses, you know what? Kayo ang humiga dyan 24/7. Sabi ko, let's try give them something. So, age group yan. From 90 over, nilabas ko at the same time. Then we play the music ano yung music they play like 1920, sabi ko siguro 1920s. Kasi 100 years old na siya. Yeah. Surprisingly, that patient was not comatose. I was asking her, are you tired? And she was saying yes. Are you in pain? She said no. So hindi siya comatose. Malungkot lang pala talaga siya. Hindi siya comatose. And I guess all this time na, you know, assume na hindi siya nagre-respond. So, yung assumption was, you know, so we go extra mile na parang I see the patient as one of family member. Kung nanay ko yan, nakahiga siya sa kama 24/7, that's gonna be sad for you. So, labas nyo yan, makakita man lang ng clouds or ng araw, di ba? Ng halaman. So, nung ginawa mo yun, maraming nagulat na bigla mong inilabas ang pasyente na akala ay comatose. Na pagdating sa labas, yung pala, hindi sa comatose dahil ngumiti siya, di ba? So, nag-respond. Nag-respond. She's responsive. So, nung ko yung meeting namin, so we make it a point na they take turns at least once or 3 times a week lumalabas yung mga pasyente kasi mga may tracheo sa Kajichug, di ba? You were there? I was there. So, I saw it how you people take care of the patients there.
Yes. So, Lana, yung ginawa mong yon, When Ay- they cough. so yung ginawa mong yon ay naging, in-apply na ngayon. Na suddenly, naisip nila tama, Oo, ilabas nga ang mga pasyente. So, naging ano yun, na twice, Oo. thrice a week, inilalabas na sila. Na makakita ng araw, Oo. makakita ng halaman, makasimoy Yeah. ng hangin, ng clouds, Oo, ganon. oo. Mm-mm. Ang sarap ng And this pakiramdam, is not Lana, an no? easy job. Oh, it's not an easy job kasi yung mga, well, nagkaroon ako ng, syempre, may mga violent reaction yung mga nurses kasi more job for them. They don't just, we use mechanical lift for these patients kasi hindi naman sila, they don't sit in a wheelchair. They're in like practically a bed, a rolling bed na ilalabas mo. Oo. So, more work for them. So, in other words, yung sa ginawa mong yun, with the extra mile na naisip mong yun, may mga nurses na medyo ayaw nila. Kasi feeling Oo. nila, ay dagdag trabaho pa yan. Parang ganon. Oo, But you oo, insisted. Kasi ikaw ang head, no? Ikaw yung nag-iisip sa kanila, nililid mo sila, no? Lana, tanong ko Yeah. lang, no? Yung mga nag-complain or yung parang hindi sila, okay, kasi tama ka, additional work for them, di ba? Hindi Oo, Pinoy oo. yung mga yon? May mga Filipino rin, pero mostly yung mga ibang lahi. Ah, Oo, sabi kasi ko na. syempre, nakalista lang sa Oh, kanila yung yeah. Kasi gagawin. katulad ni Lana, may puso ang pagtatrabaho eh. Ay, mabait talaga sila. Yeah. Na love ko yan, best friend ko yan. May Eh. pusod. Yeah. Diba, Lana, you put your heart into it eh. Oo. Oo, hindi lang dahil Yeah, binabayaran ka kaya nagsisilbi ka dun sa mga pasyente. But it's because may pagmamahal ka. O, Miss Svetlana, na head na ng mga hospitals ngayon, I want to let you know, I'm so proud of you, ha. Love na love kita. Ay, Isa ka thank ng you. bayani. At sa ginawa mong yan, sa paglalabas ng mga may sakit, ng mga pasyenteng matatanda, na inaakala ng iba ay mamamatay na lamang doon, na wala ng ulirat, makikita mo, ay gusto pa rin nilang mabuhay, na makakita naman ng anong tawag dyan? Ng mundo, no? Liwanag sa Ang dilim. liwanag, Oo. Oo. Ang ganda mo, Lana, may nagawa ka na, ha? You changed the world. Dati nagpaparty ka lang ah. Oo, di You ba? changed the world, Lana. Gumawa ka ng kakaiba sa Amerika. Mm. Hindi, pero alam mo, I guess more than anything, I owe it to my DON, yung supervisor ko, na I think she more than anything she sees what the good in me kasi bagong graduate ako noon as an RN, and she chose me to be the supervisor in the subacute unit. So Kasi siguro nakita nga niya yung heart mo na iba. that's- More than work. kasi nga kumakanta ako habang nagpapaligo ng pasyente. Kumakanta-kanta. Naglilinis ng diaper. Oo. Ang cute mo, Lana. I'm so proud of you. And I saw that talaga sa'yo nung nandun ako. Ikakwento ko nga mamaya kung paano ko na-observe ang mga nurses mo dyan. Yes. Nung bumisita ako. Kasi yung amo nila, leader nila, katulad ni Lana, is very well motivated. So yung mga tauhan niya under her, motivated din to do Oo, more. nasa leader din. Oo, kasi driven si Lana eh. Nakakatuwa. Hindi Hindi, kumakanta-kanta nga. oo. She makes work a lot easier and And fun. fun. May Yes. enjoyment. O, Lana, 11 something na ba dyan? O, sige ha. Thank you very much, Lana. And you're thank you for welcome. the Thank you. suggested In regards topic. to everyone, don't forget my greetings, ha? Yes, I Mga will. coworkers ko. Yes, I will greet everybody there. Maraming salamat, Chichi. Lana. Hi, bye! Na-miss ka Okay. namin. Bye. Miss I na. love you, Bye-bye. Lana. Bye-bye. Okay, bye. Bye. My gosh, makikita mo, no? Yung ginawa ni Lana. Hello? Ang galing mo Oo, kasi totoo, ito kasi yung storya ho niya, no? Yung sa mga listeners natin. I was in LA. Vacation kami. Ang napuno kay Lana, Sige, best kwento friends mo kami. yan. Best friends kami. Okay. So, nag-leave na siya for me. Pero walang lumipas na isang araw that Lana will not check. Yung tipong tatawag siya na ibigay nyo ba ang ganito doon sa pasyente. Oo. I-check niya lahat yon. At may isang araw na talagang, kasi pupunta kami San Diego, hindi siya mapakali. Then I said, Lana, bumisita na tayo because the hospital is kinda far from the house of Lana. Yeah. Trinive namin yon just to check. Na considering, nag-file siya ng leave. Dapat, di ba, pag bakasyon ka, mag-leave ka. Galing. Pumunta siya doon at alam mo pagdating niya doon, my gosh, yung mga pasyente doon, talagang lahat ginigreet siya. Yung talagang yung ngiti sa kanya, tapos talagang parang, pag yung mga pasyente doon with the Filipino nurses, ang observation ko talaga, they became close.
Kasi yung mga matatanda na parang tatanda na talaga, Chichi. I know. Ang tatanda na talaga. I know. Alam mo, Nakakita na ako, nakapunta na ako sa mga convalescent homes nila. Kung kausapin nila, parang, oh, how are you? Are you okay there? Yung hindi sila mag-administer ng gamot. Kasi usually pumapasok ang nurses just to give the medicine. Nakaschedule. Sila hindi. Napansin ko, bigla sila, ay, gising si ganito, pupunta sila. Nakakatuwa, may personal relationship sila mismo. Hindi lang pasyente at caregiver or nurse, professional giver, help. Ang galing. Ang galing yung ginawa nila ng yun. Sobrang commitment at dedication niya. That's miracle eh. 100 years old. And Lana felt already na parang, my gosh, halos mga 1 year na yata na nandun lang sa kwarto. Ang galaw niya is yung nile-left right lang siya. Then Lana one day decided, ilalabas ko ang pasyenteng to para makakita kahit mahirapan siya. Ang sabi ni Lana sa sarili daw niya is, kung ako to, gusto ko ba nakahiga ako? So that was the time na nilaban niya yon sa nurses. Na kung kayo ang nakahiga 24/7, gusto nyo ba na ganyan lang kayo? Yes. So, nung nilabas niya, apparently, nag-respond. I don't know if it's a miracle or what, nag-respond yung pasyente. Sumasagot siya. So, in other words, it's proven, hindi siya comatose. Hindi siya talaga. Wala lang siyang will to live. Kasi wala siyang ginagawa. Walang motivation. Ngayon, doon sa nangyari sa kanya, parang wala siya talagang sakit at hindi siya comatose. Wala lang. She was just sad. At nung nakita niya ang mundo outside of the four corners ng room niya, nabuhayan ng loob. Ang dami mong texters na uubusan lang, natuloy ko pa, no? Lana is already a leader. Okay? Medyo head na siya. But Lana will always do the job pa rin. Hands-on. Of the mas mababang nurses. Papasok pa rin siya, check niya, maglilinis siya ng pasyente, kumakanta pa rin siya, nagra-round. Kaya believe na believe ako sa kanya. And yun, naipasa niya sa ibang nurses niya. Naipasa niya yun. Alam mo, isa lang masasabi ko dyan iba talaga ang Pinoy. Iba talaga, kasi ibang pagmamahal. Pero magbasa ka na. Akin ang isa. Yung English ang sayo. Sige, ako na dun sa una. Dahil medyo ang topic natin ay sa ibang bansang nurses. English. Well, happy naman that we have a texter from London. So from Chel Erenia. Hardworking ang Pinoy. Basta kaya, kakayanin. It's the nature of Filipino to care. We are light-hearted. We don't bring too much dramas of our private lives in our workplace. We don't complain, just work, work, and work. Chel Erenia, na nasa London. It's my cousin. Talaga? Kamusta, Chel? Kamusta? And alam mo, nakikita ko dyan, ang common denominator so far na lahat na medyo kilala kong nurses ay mabait sa pamilya. Talaga. Very good daughter, very good son. Ako rin. Common denominator. Reading this lang plus a very loving son. Reading this, tapos yung nakausap natin si Miss Malabanan kanina, alam ko may puso. Alam mo siya, head na rin. Galing. Pero siya na rin ang pinapahead. Bigyan mo naman ng palakpak sila. Okay. So, ganun. I see that. No? They're very good people, very good son. Yes. That's why ang Pilipino, kung makikita mo sa daming foreigners, sila ang head. Visit a hospital, laging may Pilipino na nasa head. Iba yung sipag. To train the nurses. Iba yung sipag, iba rin na masipag ka na, may pagmamahal pa sa ginagawa. And I think they give a new way of taking care of the patient. Alam mo, parang sila mismo mag-iisip, hindi, dapat may relasyon tayo. Dapat more than what nakalagay na ito lang gagawin mo. Hindi lang trabaho. Kantahan mo ba naman? Alam mo, minsan, pinatutulog nila by singing. Talaga? Nagre-read sila ng stories. Hindi mo na trabaho yon, pero gagawin nila yon. Nakakatuwa. Eto naman, from Geraldine Martinez of Australia. Pakita. Ako ba? Sorry, nahaharangan siya. Okay. Respectful ang mga Pinoys. Culture natin ay, sandali po, pababain natin yung prompter. Hello? Pakitaas ang teleprompter ng konti. Kasi hindi na mabasa yung kasunod. Okay, ulitin ko na lang, from Geraldine Martinez of Australia. Respectful ang mga Pinoys.
ang culture natin ay maalaga sa pamilya at magulang, kaya maalaga rin tayo kami sa pasyente. Big help that our English is our second language. Mabilis ang hiring. Tama siya. Oh, yeah. Geraldine Martinez of Australia, tama ka. Oo. Oh, that's one factor aside from our kaugalian. Yes. Talagang siguro one factors because second language natin ang English. Yes, we can convey. Oo, ibig sabihin Madaling ma-hire. Oh, sabi nga niya mabilis ang hiring kasi tama because most of the nationalities, no, talagang English ang ginagamit. Minsan kasi ang language barrier, mahirap talaga. Oo. Pero at least, bawat lahi ay konti-konti may English na alam at tinuturo din. Tapos yung binanggit mo kanina, nabanggit talaga niya na palibasa kasi daw ang mga Pilipino mapagmahal sa magulang. Sa kapwa. So, it's easy to, I think that's a common denominator yung ating tinatag na family ties, kultura ng Pinoy na hindi na natin naaalis. Ito nakakatuwa rin. Galing kay Christian Lu, former medical director of palliative medicine sa Long Beach Memorial Center in Long Beach, California. Okay, ito yung sabi niya, I do know that several patients have told me that they find Filipino nurses to be the most hardworking, kind, and caring. Some patients have told me that they think it's natural for Filipinos here in the US that, ulitin ko kasi medyo putol po yun. Sorry. Some patients have even told me that they think it is natural for Filipinos here in the US are in the care industry. A lot of nannies, caregivers for elderly, nursing assistants, and nurses are mostly Filipinos. Okay. Galing. So, medical director po si Christian Lu. Yes. So, ang sinasabi niya, sought after ang mga Pinoy. Nakakatuwa, di ba, Mare? So, patients na mismo. So, pinatutunayan niya na ang mga patients niya mismo. Kasi doctor siya, medical director siya. Plus, head na siya. Hindi na talaga siya. Medical director siya, hindi siya nurse. So, ibig sabihin, sinasabi ng mga pasyente talaga. Na talagang sought after ang mga Filipinos. Meron pa tayong galing kay Miss... Sige, sunod na natin. Mag-discuss muna tayo. Correct. Kasi marami nang pinopoint yung mga iba doon. Oo. Katulad nito, sinabi nga ni Dr. Christian Lu from Long Beach, medical director siya ng, anong tawag doon? Ano yung sinabi niya? Ano siya? Ano yun? Pakibaba nga ulit. Ano klaseng, saan siya assign na medical director? Yun yung pangalan ng hospital in that department. Ayan. Ano siya? Meron siyang designations. It's a special doctor. I know, but maybe we can discuss that in a while. Kasi alam ko, si Chris, yung kaninang term na yon ay para sa mga ibalik mo, Jorel. Jorel, balik mo. No, balik mo muna. Kasi gusto ko makita ko anong tawag na doktor sa kanya. Yun yung term Palliable? Ayan, okay. Palliative medicine. Yun, Medical Director of Palliative Medicine. Ang palliative medicine po, yan ay yan ay para sa mga terminal. Jorel, akala mo, hindi ko alam, nakangiti si Jorel. Terminal illnesses? Yes. Siyang assigned doon sa mga may terminal illnesses. So, ang kanyang trabaho bilang doktor ay to make sure na hindi magsasuffer. Correct. So, if maging you will komportable ang mga may mga sakit na malala. At ito ang mga kumakausap sa kanya. At about the nurses natin. Ang feedback na nakuha niya sa mga pasyente is napaka-caring daw ng mga Filipino caregivers. And he also mentioned na karamihan sa mga even caregivers, nannies, talagang dominated ng Pinoy. Kung titingnan mo, yung care nga, when you talk about care, proper care, and special care ang kailangan, Pilipino, maangat. Yes. Gusto sana get a Filipino. Yes. No, kaya siguro mga lalaki gusto tayo maging asawa. We're so nice. Sure ka? Sure ka? Well, I'm sure. Bakit maraming foreigners they go for Filipinas? Because na siguro meron tayong certain nurturing nurturing tayo, no? The heart that a Filipina woman would have is medyo... Hindi mabili, no? Alam mo, maganda yun na nanggagaling sa doktor nagsasabi. Na talaga ang mga nurses, na talagang doktor ako, medical director ako, malayong posisyon niya sa nurses, but hearing it from him,
na account mismo ng mga pasyente niya ang nagsasabi nun. Ang ganda, no? Oo. Nice rin to know na I think Christian I love you, Lu Christian Lu. probably is half Chinese. Yes, he is. It's a Filipino-Chinese. Filipino-Chinese. And nice to know na pinupuri naman ng half Chinese ang efforts nating mga Filipino. Okay, we have another... Christian Lu, pagkita tayo. Pag umuwi ka o kaya kami ang dumalaw dyan, let's make sure na mag-get I together love you, tayo. Christian Lu. Okay, from Miss Ana Ocampo, ang sabi niya, a friend of my tita, Carmen de la Cuesta of Singapore, na listener ninyo, hello sa mga Ay, taga-Singapore. Hello po. Greet daw natin siya. Hi, Carmen de la Cuesta. True daw that Filipinos excel sa work. They treat the patients like a family member. Oo, yun nga, family member. Hello, Miss Carmen de la Cuesta, binabati po namin kayo. Hello, Carmen, and to all the people in Singapore Yes, na nakikinig sa amin. And since in Singapore, not naman that I'm saying that Singapore is identified na marami kasing Filipinos na nag-work dyan. Oh, yes. At kung babanggitin ko man lang na yung may care talaga ha. Yes, yes. Domestic helpers. Oh, Love yes. nila ang In Hong Kong Pinoys. too. Oo. Oo, at marami rin tayo doon mga sila, tech, ang tawag dyan, IT. Oo. Napakaraming IT dyan. Dina, Mariuy, may... hello, Dina! And Franco, Manuel, mga IT sila. Ito, sabi ko, diba, it's not like just binabayaran kasi sila. Kaya nila ginagawa yung certain job. Hindi. Ang mga Pinoy ay ganyan. May certain touch na talagang special. Hindi lang dahil sa pera. Oo. Kami po ay magbe-break muna, pero sa ngayon pa lang, sa mga narinig na natin, Yes. proud na proud tayo to be a Filipino, Correct. no? Ang galing ko nga eh. Ang ganda natin. Sige, mamaya maghugas ka sa bahay natin ng plato. Ang oras po natin ay 2:32 p.m. na po. A-Try Media Pro Incorporated. This is 8Try TV. Para sa inyong mga masugid namin taga-subaybay ng 8Try Media, sa mga nakikinig at manunood sa Cable Link Channel 7, may regalo kami para sa inyo. Mag-text lamang at sabihin ang pangalan ng programa sa aming himpilan na pinapakinggan o pinapanood nyo ngayon. Para sa chance ang manalo ng gift pack mula sa 8Try Media Broadcasting, i-text lang sa 0917-798-8910 ang inyong pangalan, lugar at ang pangalan ng programa ang inyong sinusubaybayan. 0917-798-8910. Text na! Bagong Pilipino. Naniniwala sa pagbabago. May malasakit sa Pilipinas at umaasa sa magandang bukas. Sila ang Pinoy Millennials. Millennials. Halos 26 milyong millennials ang tutulong sa pagsulong ng Pilipinas. Let me help you make your dreams come true with more jobs and better opportunities. The future of the Philippines. Millennials. Trabaho na tayo. Kang maingay, ha? Sa pamumuno, sa paglaban sa krimen, sa pagtulong sa kapwa, sa pangunguna, sa Kongreso, hinog na tayo Ako dyan. po si Samuel, Sir Chief Pagdilao, Pulis, Abogado, Mambabatas, reporting for duty. Iboto sa Senado, numero 38, Samuel Sir Chief Pagdilao. This program is brought to you by 8Try Media Pro Incorporated. Da Peralta Uy at Chichi Espiritu Flavier. At nagbabalik po ang usapang babae natin sa inyo ng 8Try Media Broadcasting Network dito nga sa himpilan ng DZRJ 810 AM at sa mga kakabukas pa lang ng himpilan nila, no? At sa mga TV nila ng Cable Link Channel 7 at sa mga Ustream. Ang topic po natin ay tungkol sa mga ating nurse practitioners. Nurse practitioners, na Filipinos, na ang topic nga ay bakit pa sila nag-e-excel? Bakit ang mga pasyente ay talaga naman nire-request nila? At kanina, do sa first part nga natin, ang dami na nating nalaman. Thank you very much, Svetlana Malabanan, na nasa LA pa siya. Maraming na salamat. tumawag, nag-Viber para mag-phone pat. Yes. Thank you, Lana. At maraming salamat sa mga nag-text. Ay, katulad niya, yung nag-PM at nag-text. Na Ang nag-share. dami nating nalaman. One from London, and the other London. one is from Singapore. And the other was Long Beach, no? Long Beach, California. Na medical director yes, siya. meron din. Nakakatuwa, no? Kasi talagang parang alam na alam Makes you nila. so proud. Aren't you so proud? Saka, real account eh.
Yung hindi haka-haka, Yes. At saka talagang, kanina si Christian Lu. Oo, Dr. Christian Lu. Dr. Lu, being a medical practitioner himself, alam niya na alam talagang niya. nire-request. Alam niya na talagang inaano ng mga pasyente niya. So, alam niya Well, yan. may nagpapabate. Nakakatuwa, si Divina Villanueva of Los Angeles, California. Hello, Divina Villanueva, hello. Pakibati daw. Si Jude of Valenzuela, nakaka-graduate lamang. Hey, Jude! Nakala mo kilala. Jude, congratulations! Ang galing mo! Oh, Jude, kamusta naman? Graduate ka na. Jude. Tuwa-tuwa yung, sige. Tuwa-tuwa yung Miss Divina Villanueva. Bakit, Jude? Bakit parang tuwan-tuwang parang, alam mo, dahil nag-graduate ka, Jude, ang reaction ng Miss Pelita, tsaka ako, grabe! Jude, text ka sa amin. Paki-mention naman kung anong gin-graduate mo because Pelita and I are so proud na nag-graduate ka. We're so proud of you. Hindi ka pa namin kilala. Proud na kami sa'yo. Uy, nag-graduate ang anak ko sa June. Proud din ako. Okay, magbabasa pa ako ng isa. Sige. Alam mo, tuwang-tuwa ako. Ang dami talaga nagre-respond. Okay. Hello, usapang babae. We are Filipino nurses and respiratory therapists in Los Angeles. Your listeners, Rina Malabanan, Claire Bulan, Shirley Sarto, Mavi Rosario, Sheila De Los Reyes, Lynn Medallo, Rina Danley, Mario Ruo, Nancy Cristobal, and Janet Baron. Nakakatuwa. Ulitin natin. Sige, mamaya ulitin natin mga pangalan nila, ha? Baby, hello, guys. Nakikinig sila. Alam mo, napupuyat na yan. Sa 11 plus na sa Amerika, sa Los Angeles. Thank you sa inyo. Nurses sila and therapist, Oo. Hello po sa inyo. Hi. Ulitin ko yung mga pangalan, ha? Okay, game. Para mag-greet natin ulit. Okay, sa mga kabarkada natin dyan, sa Filipino Nurses and Respiratory Therapists in Los Angeles, mga amigas, yan, your listeners, Rina Malabanan, Claire Bulan, Shirley Sarto, Mavi Rosario, Sheila De Los Reyes, Lynn Medallo, Rina Danley, Mario Ruo, Nancy Cristobal, and Janet Baron, hello sa inyong lahat. Isa lang sasabihin ko, Mare, we're going to Los Angeles. Naku, pinaplano bakasyon, di ba? Yes, we want to meet all of you, I'm so proud I was able to meet nurses there sa hospital talaga. And I saw it my own eyes. Galing, no? Kasi mahirap. Minsan kasi, siyempre, bubuhatin yung bangko niya. But I saw it. I saw the patients talagang tuwan-tuwa sa kanila. Binibigyan pa nga silang candy. Talaga? Ng mga pasyente, ha? They're not allowed to eat it. Pero para nagpapasalubong sila ng mga candies to give to the nurses. Ay, ang sweet. Lumalabas sila naka-wheelchair, no? Kasi minamahal na rin nila. Nakakaroon sila ng personal relationship. Saka nakita ko talaga yung isang nurse, I forgot the name. Pero talaga sabi niya, sandali, wiwing-wiwi ako, sandali lang. Bigla siya sa niya, ay sandali, gising si ganito. Pumasok pa siya. Inuna niya muna to say hi to the patient bago siya nag-restroom. Oo nga. It's touching. The whole time I was just sitting down. Nakaupo ako doon pinaupo naman nila ako doon sa counter. I saw the action. So you really had the chance. Ako kasi, I saw it first hand talaga. Never pa akong, like in the US. Mag-alamera ako sa ganyan. Alam mo, parang pag nasa ibang countries lagi ka naman paki-alamera. Hindi ako sa immersion. Pero kunyari, dinala sa hospital. Hindi ako mag-iisip na, hospital lang to. Or hindi. Explore ka. Explore ako. I was walking sa corridor. I was just ako naman, pag sa US, I don't really have an immediate friend talaga who works in the hospital, kaya never ako nakasama. Nakakaba sa Taiwan pa nga, nagka-share ako. Kalme language barrier. Biglang, puro mga foreigners na mali ang sukli mo. Hindi maintindihan. Ay, ako mangyayang din ako sa ganyan. Alam mo, ginawa ko, umupo ako nakapag-usap. Calculator lang naman yun. Ano pa, di ba? Ako naman ang napuntahan ko kasi doon, restaurant, because I have a friend who works in a restaurant. So, doon ako nakapag-observe. Ganun din. Kahit na hindi natin paksa yun ngayon, yung mga waiters na Filipino or mga chef, mga cook, iba talaga. Unlike yung ibang in a fine dining restaurant sa Amerika, ilalapag lang ang pagkain sa'yo. Parang ang Filipino, parang may magic touch yung kamay. Yeah. Magic touch. Yung paglapag lang ng pagkain I'm sure kahit yung mga nurses, yung pagpakain nila sa pasyente, ang galing-galing. Basahin mo na, Chichi, baka mawalan tayong oras. From Gloria Manansala of Muntinlupa. Hello, Gloria Manansala of Muntinlupa. Close again. Hindi close na naman.
Alam mo, Gloria, minsan pag napa-area ako dyan sa South, magkita tayo sa Muntinlupa. Anyway, eto ang sabi niya. Hello, Miss Pelita and Miss Chichi. Is it good? It is good na binibigyan niyo ng pansin ng ating nurses. Napakahirap at maraming sacrifices ang kailangan para mag-alaga ng may sakit. Mabuhay ang mga Filipino nurses sa buong mundo! Gloria Manansala. Yes. Yes, that's true. Miss Gloria, talagang kami ni Miss Pelita dito sa show, kung ano ang parang napag-iisipan namin na kung ano yung akmang we want to glorify people na ganito nga, na may mga magandang nagagawa. Nung isang araw, a few months ago, nag-guest kami ng mga lady guards, mga police na mga babae. Nakakatawa. So kayo, Miss Gloria, at sa mga nakikinig, kung meron kayong gusto naming pag-usapan, text lamang kayo. Ano ako sa sinasabi niya sa big sacrifice? It is. Totoo, no? Yung sabi niya parang, minsan masakit din na, may bago pala to. Okay. Iba na pala to. Okay, sa usapang babae, good afternoon, Miss Pelita and Miss Chi. Ako ay matagal ng nurse sa ibang bansa. Minsan masakit din na namamahal mo na ang pasyente, pero pag matanda at terminal, wala ka na talagang magagawa. Ilang beses na din po ako umiyak pag isang araw ay wala na sila. From Juanito Maleska of Clark, Pampanga. I can relate. Ako ang babaw ko dyan. Alam mo, medyo natatahimik ako kasi nag-alaga ako sa parents ko eh. I felt that, yung sinasabi ang napakahirap. Relate na relate kanina si Gloria. Yung sinabi ang napakahirap mag-alaga, sacrifices, totoo eh. Totoo. Kasi ito yung sinabi rin niya ngayon. Ano yung sinabi niya ngayon? Sabi niya... Yung namamahal mo, tapos mawawala. Minamahal mo na. Ba't parang naiiyak ka naman? Kalala ko lang. Saya mo. Parang alam mo, hindi naman ako nurse, pero ako yung nag-asawa. Nag-alaga ng na-bypass. Ako ho ang nangayayat, hindi ho yung pasyente. Ganon kahirap. Okay, next! Kasi masakit yung yung alam mong one day mawawala. Tumahimik ka na muna. Naiiyak po siya. She's getting emotional. Anyway, galing po mag-English ni Lana. Oh my God! Kaibigan niya siguro to. Ang lakas mo, John Ocampo. Anyway, basahin ko. Ang galing mo mag-English, Miss Lana. More power sa mga Filipinos working abroad. Ang ating pong sender ay si John Ocampo. Thank you naman, John Ocampo. Naiiyak-iyak na ako. Dahil naalala ko. At least natawa ka bigla. Nag-alaga ako sa parents ko. Tapos biglang galing po mag-English ni Miss Lana. Magturo ko lang English. Nakakatuwa itong mga to. Talaga ako makapag-text. Merong susunod na text, but I don't think it's related to our topic. Ano daw? Baka sa ibang show ito, National Anthem, sinabi na tumayo na, hindi pa rin tatayo. Baka sinasabi naman ito, may mga Pilipino rin na gano'n, na parang National Anthem. Okay, basahin ko para ma-expound natin, galing ito kay Ed Santiago of BF Homes, Quezon City. National Anthem, sinabi na tumayo, hindi pa rin tatayo. Para sa akin, pangbabastos na sa bayan yan, di ba? Oo naman, Ed. Agree naman ako dyan. Oo, I think... pero baka putol yung text niya. Sana mabuo. Tingin ko putol na meron siyang ine-explain. Can you check that out? Oo, putol. Oo, kasi I think itong ending na lang ang nabasa natin. So, hindi natin alam kung sino tinutukoy niya. Wag muna natin i-expound. Pero kung pag-uusapan natin ang hindi tumatayo sa National Anthem, talaga pong kabastusan. Oo. Magpapanting ang tenga ko dyan. Kabastusan talaga. Yes. Oo. Tapos meron din tayo, alam mo ba may mga stories talaga na yung may nakilala ako na kaibigan ng mami ni Stanley, no? Yes. Nakaharap ko talaga siya. Apparently, nurse siya, naging private nurse siya ng isa na old person. Okay. Yun pala, may mga ari yun, may pag-aari yun ng mga apartments in Hawaii. Okay. Believe it or not, alam mo, nasa will siya. Sa kanya ipinamana. Oo, meron ka talaga. So, lahat ng mga apartments na yon
ay kanya, pero hindi niya alam because sa iba naman ng lugar, inaalagaan. Oo. Diba? Pero sinama siya sa Pero wheel. ganun talaga sila napapalapit. Ako naman, yung isang relative ko from San Francisco, California, may inalagaan siyang matanda sa bahay. Oo. Okay? Siguro 7 years ata. Nung namatay yung alaga niya, meron siyang perang iniwan yung matanda. Mayaman yung matanda. Oo, no? Yes. Kaya ito rin ang nagiging problem. Ito, totoo. Okay. Kaya rin minsan, ang mga, wala akong pinaparinggan o pero minsan, in reality rin, yung mga pamilya mismo nung may sakit, minsan, nagiging ayaw nila yung mga nag-aalaga. Oo. Kasi feeling nila, Maaagawan. May mga gano'n naman na minsan nagagalit sila kasi minsan siguro nireregaduhan. Pero you know what kasi, alam mo mga tao, nandyan lagi sa tabi mo, madali mag-gauge mabait ang tao sa'yo because you're okay. Yes. You're still okay, you're doing fine, you're strong, di mo sila masyado, nandyan sila. Pero ang true test talaga niyan, kung wala ka nang ma-offer, wala na talaga. It's all the taking. You have nothing to give at nandyan. Doon matetest yun. Parang yung mga kamag-anak na nagsiselos dun sa caregiver. Sige nga sila mag-alaga. Magtaka ka, bakit ang caregiver ang 24 hours kasama? Ba't kayo wala? Kasi yung iba din nag-work eh. Pero kahit na, ba't ikaw ang mag-alaga, di ba? I don't believe that. You don't work 24 hours. Nobody. Yes. Work 24 hours. In other words, hindi nila makommit ang sarili nila. Ayaw nila. Mag-alaga. Ayaw nila because it's hard. Correct. Alam mo, ang taong may sakit, lalo ng matanda, wala silang maibibigay sa'yo talaga. It's all the taking sila. Oo. Ang nag-aalaga, taga-bigay. Everything about yourself. Pero ang may sakit, na sobrang may sakit na, taga-take sila. Diyan mo makikita ang love mo sa isang tao. Yes. Diyan ko natutunan na capable ako magmahal, chichi ng todo, unconditional. Because when I took care of my parent, my dad especially, wala naman siyang may bibigay sa akin kahit ano, kundi hirap eh. Stress and all. But I take that dahil mahal ko. Kaya kanina iyak ako. Alam ko yung feeling na, alam mo, one day your dad will pass away but you're giving yourself too much. Kaya na-apektan ako kanina, luha na ako. Which is totoo naman eh. Ako parang simpleng pagpunta sa orphanage, like tayo, nagkakaroon tayo dito sa A-Try Media na mga ganyan. Umiiwas akong pumunta kasi just the sight of them, naaapektuhan na ako. Like, mga empath, ganun. Yes. Oo, hindi ko kinakaya yan. Yeah. One time, I joined the class of my son from Ateneo na nagpunta sa parang Missionaries of the Poor. The place is called Missionaries of the Poor. Sorry, binaba ko lang talaga sila ng van. And then I left. Hinahanap ako ng ibang parents, but hindi ako sumasama. I can't stand it eh. Hindi ako maarte. Gusto ko mag-alaga niyan. Kaya lang yung 1 hour or 3 hours na isa-stay namin dun sa missionary na yon, paglabas nun, ang bigat sa akin. Ako, I face it eh. Alam mo yan, sasabi nga ng mga kapatid ko, parang, minsan, lagyan mo ng wall yung sarili mo. Hindi ako ganun eh. You don't want to shield yourself from so much pain. I don't shield myself in loving a person to take care of a person. Bubuhos ko na yun. Si Ate Oying, 60 years na yaya namin. Diba? Parang akala, talagang medyo malapit-lapit na siya. Akala niya may calling. Oo, may calling na to go. Diba? May invitation kay Lord. Sa akin siya tumira at pinalagaan. Hi, Ate Oying! Alam mo, nakita ko ha. Ito, katulad itong mga sinabi na ng mga nurses natin. Isang factor ng mahaba ang buhay, paligayahin mo. Oo naman. Yung bigyan mo sila ng kakaibang treatment. Like, kunyari, ako, pine-facial ko sila. Like my dad, my mom, Ate Oying, nung mga may sakit sila. Talagang gusto ko. Ikaw ang gumawa. They will feel na, ito pa ako. Hindi yung parang, Diyos ko, di ba minsan naman, suklayan nyo naman. Oo. O, lagyan mo na, i-manicure mo naman ng konti, pedicure mo. O, patatawanin kita, tsaka baka nakikinig nanay ko. Ginawa ko yan, sabi ko sa nanay ko, I'll cut your hair. Oo. O, gusto niya ako isang pag. Alam niya yung kwentong yan. Doon siya nagkasakit. Kung nakikinig siya, tamatawa siya ngayon. Oo, doon siya nagkasakit. Meron tayong pahabol bago magkalimutan. Good afternoon, mga kaamigas. Very beautiful, sexy forever, Ma'am Pelita. And so may sexy araw-araw na Ma'am Chichi. Pakibati po ang mga tropang kalog, sila Miss Eunice, Ate Mariz, Ate Liza, at iba talaga ang haplos pag pinayang nurse. Naway, Ma'am Lana, pagpalain ka ni Lord. Lahat ng pagod, sakripisyo ay ibabalik sa iyo ng universe and smile. Smile lang po. Mahal ka ni Lord. Thank you. Solid Marvin Capili of Tondo. Oh, ayan.
Lana sinabi, pagpalain ka pa ni Lord. Wag naman sanang kunin ka na ni Lord. Pagpalain lang. At saka Lana, para hindi ka kunin ni Lord, yung blessings mo, i-share mo kay Polita Chichi. Ay, alam mo pala, alam mo ba na nung mga panahon na may sakit na parents ko? Yeah. Do you know that I will call and PM Lana? Their group. Lana, paano ba to? Kasi old person ng daddy ko na may sakit. Siya nagsasabi, mas nakikinig ako sa kanya than dito. Kasi parang feeling ko, sila yung mga taong maraming nakikita araw-araw na gano'n. So they can detect, bakit ganito si daddy, ba't ganyan. Sabihin niya, alam mo, nagpadala pa siya ng mga shampoo na dry. Para pag hindi na masyadong Hindi makakilos. siya talaga nakakatayo. Si daddy. So I have to bathe my father sa hospital bed. So minsan pag malakas, binubuhat namin, nilalagay sa banyo, ako nagpapaligo because I don't want my dad to lose the dignity of having another person na nurse na nakahubad siya, yun na naghihilod sa akong gumagawa. So binigyan niya ako ng shampoo na ang bango dry shampoo. So my dad would always feel foggy. Lana, ano ba yung shampoo yun? Padalan mo nga ako. Alam mo, naisip ko ngayon. Sa init ng panahon, di ba? Minsan kasi kakashampoo mo lang ng morning, di ba? Hapon, medyo feeling mo, sticky na yung buhok mo. Lana, padalan mo naman kami niyan. So alam mo, parang, ako, hindi ko alam kung nag-overflow yung heart ko na I'm so proud of our nurses. Oh yeah, I am. No, kasi suddenly naisip ko nga to have a life like that na mga matatatat napapangiti mo pa. Di ba yung napapatawa mo pa? Ibang klase yun, Naalala mo, at I'm sure naaalala ng ating makikinig, yung pelikula ni Sharon Cuneta. The Caregiver. Yung mga tipong, yan eh. I think it's an account. Tapos diba, yun din, may isang nag-text sa atin, medyo gano'n, yung sinabi mo na medyo nagsiselos, diba yung daughter nung inalagaan niya? Oh yeah, parang pinagbibintangan pa na may affairs. Parang may insinuation na gano'n. Parang ginagamit yung daddy na matanda. Selos yun. Tapos yun, di ba makikita mo yung care ni Sharon Cuneta dun sa matandang pasyente niya. Correct. And to think na nila love, di ba may scene doon na parang binato siya ng food na ayaw kumain? Yes. Ang sabi ni Sharon Cuneta, naalala ko lang, parang, if you don't like me, you just have to tell me. In Tagalog, parang, kung ayaw mo sa akin, sabihin mo sa akin, pero huwag mo akong bastusin. Pero alam nyo, lahat naman, pag nagbasa kayo, pag matanda talaga, masungit. Mahirap alagaan. And let's face it na yun matitatawag na dementia. Kasi ito may nag-PM sa akin. Yes. Kanya baka naman pwede nyo tanongin sila. Lana already nakausap na natin, no? Para daw mag-alaga yung may dementia, Alzheimer's, kasi daw talaga lang nakakapagod and so stressful. Yes. At siguro ako, I will share with you because my father had Alzheimer's, dementia. One is, tama sila, no? Kumantakan-takan na lang. Kasi kung hindi, mababaliw ka talaga eh. Unang-una, makakalimutan niya lahat ng tao. Meron lang sila na isang tao na pinagkakatiwalaan. At kung ikaw yon, you have to give your life to them already. Nananakit yan. Yung sinasabi niya na medyo mahirap, yung nakakasakit na. Yes. Nananakit yan, nambabato yan, nagmumura yan. He needs to see the person he trusts. Na tinatrust niya, yun ang magpapacify. Kaya, yun ang sinasabi ko sa big sacrifice for you to be there. Kahit na 10 ang nurses mo, to take care of your loved one. Yes. At ikaw ang gusto niya, you have to stay. Kailangan talaga, sa question niya, although hindi tayo mga practitioners dito, by experience din, konting tiyaga, habaan ng pasensya, talagang napakahirap. Talagang bibigay mo buhay mo. Yes. Bibigay mo talaga. Intindihin mo, anong name niya nung nagpadala ng question? Nagtatanong? Si Rina. Okay, Rina. Kasi daw, sana tinanong yung mga nurses kanina. Wala, nasa Amerika po kasi ang binibigay naming point of view ni Miss Pilita, bibigay ko rin po yung sa akin, napakahirap silang alagaan, yung may mga dementia, may mga But lagi nating iisipin, these people na may sakit na ganyan, tayo umiyak. No, they are so alone. Wala silang natatandaan, wala silang nakikilala. Bumabalik-balik. Yes. So, ang ibig sabihin nun, ang feeling nila sa mundo nila, mag-isa lang sila. Gano'ng kahirap? I think nahirapan kay parang feeling mo, paranoid. Feeling nila lalasunin sila. Correct. Diba? Yes! May lola. Feeling nila, hindi sila pinapakain because they forget na napakain na sila. So, kailangan ikaw mismo, dahil minsan sasabihin nila, hindi ako pinapakain ng mga nurses na yan, pinapatay nila ako. Pero pag ikaw nagsabi na, Daddy, pinakain kita, ako mismo,
he will believe you. Oo. Or else hindi talaga sila maniniwala. Short kwento, may lola kasi had Alzheimer's. Oo. Pinaliliguan siya ng nanay ko. Yes. Okay, my lola passed away, she was 94. This was about 2 years ago. Pinaliliguan siya ng nanay ko, nakaupo. Siyempre, hindi shower. Kailangan dibuhos yun. Okay, dahil siyempre malulunod yung matanda sa shower. Yes. Okay. Nagkukwento lola ko sa kanya, alam mo, may anak akong pharmaceutica, pero hindi na niya ako dinadalaw. Umiyak nanay ko kasi siya yun. Kasi iba So, na yung sinasabi alam niya, Nay, ako po yun. Alam mo, ginawa ng lola ko sa kanya, yung tabo inagaw, hinampas niya yung mom ko sa mukha. Kasi akala hindi siya yun. Ang sabi niya sa mom ko, impostor ka. At that moment, sabi ng nanay ko, umiiyak siya, pero alam mo yung on the verge na gusto mong patulan, nagulat ka eh. Hinampas yung tabo sa mukha niya. Oh my God. So, she was torn like, iyak na iyak siya na hindi. Sabi niya, alam mo, may anak ako, pharmaceutical siya, pero hindi na niya ako dinadala. Sabi niya, ako to. Tapos nang sinabi ng mami ko, nanay, ako po yun. Hinampas niya talaga ng tabo. Feeling ng nanay ko, nahati daw yung mukha niya eh. Ganon siya kagalit, pero paano mo papatulan? Naku, buti na lang ang tatay ko. Ito naman ang mahirap. Ako lang ang kilala palagi. Talagang hindi Kaya niya. ikaw ang napagod. Yung iba, syempre, sama-sama loob kasi minsan di sila maalala. Yeah. Diba? Kasi nagkaganon si daddy. Yung minsan 30 minutes, nandyan yung memory niya. 30 minutes after, iba rin kausap mo. Correct. Tas parang panahon na ng hapon. Ako consistently, kilala niya. Yes. So 24 hours of my life, hirap na hirap ako nun. Alam mo, I quit. Doon ko nalaman, I can sacrifice all. I quit my job. Sorry. Semi-retired. Semi-retired from I office. filed na, I'll take care of my father first. So, pinabayaan ko yun. I think you took a sabbatical leave that time eh. Lahat. 1 year yun. My gosh, no tulog. Ang payat ko. I think umabot ako ng weight na 90. 90 pounds. That's why my mom was freaking out. Because feeling niya mauuna ako kay daddy. Ito may kwento, nakakatawa to. Sabi ng tatay ko isang beses sa akin, naku, ikaw, Let, wag mo ako intindihin. Ang dami-daming nurses dito, ano ba naman gagawin nila? Pumunta ka sa opisina nyo at baka yung negosyo nyo nalulugin na, wala kang tinutulong, ang dami sinabi. Ngayon, umalis ka sa ko, daddy, ayoko. Hindi, ngayon na, susundin mo kasi galit eh. O sige, daddy, bihis na ako. Ang bilis ko nagbihis. Para makadrop din ako sa office. At saka, wow, it's a breather. Yes, and I have to follow him. Diyos ko, eto na. O, daddy, alis na ako. Sabi naman sa akin, naku, buti naman dumating ka kanina pa kita hinihintay. A split personality ni father. Sabi ko, gawin mo na ng enjoyment yun na parang matawa ka. Oo nga, daddy, kakarating ko lang. Bihis na ako ulit, ha. Ganon. Parang hindi ka mainis, kundi nakakapagod. Minsan, at sasabihin niya, masahihin mo ang kamay niya. Pag masahin mo, paab daw ang gusto niya. Ngayon, sa pagkatas ng paa, sa ulo na. Buti nung minamasahe mo, hindi kanya sinabihan, ba't mo ako kinukurot? Ayaw mo na sa akin. Yung lola ko medyo weird na yung mga Kaya, pero, kailangan, nakita niya nga pala ang sister ko yung nasa state. Hi, Mia, kung nakikinig ka. Sabi niya dun sa sister ko, halika, bibigyan kitang pera. Sabi ng sister ko, ay, hindi po lola. Kasi nag-vacation yung kapatid ko from San Francisco. Bigyan kitang pera. Kinukuha ni lola yung pitaka niya. She was 94. Alam mo kung ano binibigay niya sa ate ko? Yung medal ng uncle ko. Akala niya pera. Naiyak din yung sister ko. At saka yan, yung sa nagtanong, no? Intindihin niyo sila na parang gusto nila mag-ipon. For some reasons that they just want to have their own money. No, baka feeling nila they're starting life pa lang eh. Oo, na parang ang feeling mo is parang, bakit ka pumingi ng money? Gastos-gastos na nga, 'di ba? Tapos parang wala ka namang lakad. Pero ang gusto nila, binibigyan mo sila ng pera, nasa wallet nila, nakatago yan. For some reasons, ganon sila. Katuwa, yung pala ang trait nila. Lola ko lagi may hawak na wallet. Daddy ko nasa wallet yan. May alkansya pa yan. You should have, although wala na siyang ginagasta, hindi na siya tumatayo, di ba? For some reasons, they want security. So, yung kasi mga ganon, intindihin nyo. Feeling nila they're starting their life pa lang. Yun, siguro rin, na parang gusto nila secure sila. Yes. Kasi feeling nga nila, wala na silang magawa sa buhay. Tapos wala nga silang kilala at times, di ba? Most of the time. Oo, na parang Alzheimer's, napakalaki. Like, I have a Meg Cabrera, Yes. Yung both of their parents, ng asawa niya, may Alzheimer's, nandito sa Pilipinas. Yes. Nasa Amerika sila. And it's a big, burden para isipin. Ang sakit-sakit sa kanila na, siyempre, they have to work in America. Tapos ang parents sila ay may Alzheimer's dito. So, minsan naiiyak-iyak na lang siya. That's why they travel back and forth. Napakahirap, no? Kaya alam mo, sabay, both the husband and
med. Dapat doon talagang competent ang caregiver mo, Yun no? lang maganda sa Pinoy. Alam mo, ang swerte din natin mga Pilipino na kahit papaano, ang kultura natin, close family ties. We love our parents. Kasi kung hindi, can you imagine? Sa may dumadalaw-dalaw na sibling sila doon. Hindi, lahat nga sila wala eh. Pero ang May ginagawa nila, napapagkapit- may nag-alternate sila Ng to uwi. visit Manila. So, additional yon for you to fly and fly, no? So parang take turn sa pag-aalaga. Tapos meron silang We have to add na daw pala. But anyway, ang sinasabi, ang ganda ng usapan kasi, no? Saka nakakaano ng heart. I'm so proud of the Filipinos who are very caring, no? Yes. I don't want to talk about those people who are not. I don't like also. I would rather focus on the people who are very caring, who makes everybody proud. Can you just imagine walking ambassador natin, ang mga Filipino nurses all around the world? Because lahat sila nakikilalang Pinoy dahil sa kabutihan ng puso, no? So I'm very proud of you and I love you and sana lahat tayo ganyan. At siguro ako, talagang masasabi ko, kahit sa konting achieve natin, pagdating sa mga ganyan tao, bow talaga ako. Hindi ako lalaban na mas magaling ako. Okay. Their life is different. Their heart is different. Sa aking pamamaalam, isa lang ang sasabihin ko. I'm proud to be a Filipino. Me also. Yes, Chichi Espiritu Flavier, Usapang Babae. Goodbye. So, sa mga Pilipino natin, thank you for making us proud. And again, Svetlana Malabanan, thank you very much for suggesting the topic. Hello to everyone. Have a great day. Mga usapin, opinyon at kaisipan ng mga kababaihan pag-uusapan sa radio talk show made specially for girls. Girl Talk, Usapang Babae. Samahan sina Pelita Beralta Uy at Chichi Espiritu Flavier alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. 8 Media Pro Incorporated. This is 8 TV. Para sa inyong mga masugid namin taga-subaybay ng 8 Media, sa mga nakikinig at manunood sa Cable Link Channel 7, may regalo kami para sa inyo. Mag-text lamang at sabihin ang pangalan ng programa sa aming himpilan na pinapakinggan o pinapanood nyo ngayon para sa chance ang manalo ng gift pack mula sa 8 Media Broadcasting. I-text lang sa 0917-798-8910 ang inyong pangalan, lugar at ang pangalan ng programa ang inyong sinusubaybayan. 0917-798-8910. Text na! This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan 8 Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala